Tumayo si Lucifer at lumabas ng cafe. Hindi mapigil ng tawa ni Rosalie. Paglabas ay tinawagan niya si Kurt. "You're fired. Sabi mo gusto ng mga babae ang mga nakakilig na lines." Pinagtawanan ako ni Rose. Napahiya ako. "Sir Lucif, kay Miss Rosalie niyo po ba gagamitin? Akala ko po may bago kayong nililigawan. Hindi po pwedeng ganyang style sa isang babaeng sinaktan niyo ng sobra. Kung bagong kilala, tsak na mabobola po ninyo. Pero sa asawang binaliwala ninyo, hindi nga po effective yan. Ang dami mong satsat. Paano ba manligaw ng asawa?" "Sir, binata pa po ako, kaya hindi ko alam." "Mag-research ka. Bukas, kailangan ko ng ways how to win my wife's heart. Sir Lucif, pakihanda ng sports car ninyo at mukhang mapapasakin na yan." "Ulul, manliligaw ako para maging mas masunurin si Rosalie at mas masaktan ko siya sa paghihiganti ko. Pakiramdam ko she's slipping away. Nawawalan na ako ng kontrol sa kanya." "Sir, sabi ng nanay ko na nakipaghiwalay sa toksikong ama noong bata pa ako. Kapag ang babae ang bumitaw, wala ka nang babalikan. Ibig sabihin, sumuko na siya." "Ako? Si Lucif Donovan? Walang babalikan? Imposible." "Imposible ang sinasabi mo. I always get what I want." Bumalik siya sa cafe. May dala siyang laptop na binuksan niya para magmukha siyang busy. Wala na ang tea at cheesecake na nakahain kanina. Lumapit siya sa counter. Hinahanap niya si Rosalie. Nakita niyang kausap ito ni Carlo. Nakatawa at tinampas sa brasong lalaki. Bakit hindi tumatawa si Rose kapag siyang kasama? Teka, bakit ba niya iniisip na pasayahin to? Lungkot at sama ng loob ang nais niyang maranasan ito. "Rose, nasa ng food na nasa table ko?" Sabi na napati ng dalawa sa kanya. Nakita niyang takot sa mata ng asawa. Bakit ito matatakot? Hindi naman siya galit. Worry ba ito na baka saktan niya si Carlo? Malapit na malapit niya ng pilipiti ng leeg ng lalaki. "Dadalahan kita sa table mo." "Pasta, baka gusto mo," ani Rose na lumapit sa kanya. "Okay, hihintayin ko." Bumalik siya sa mesa. Ilang minuto lang idala niya na ang pagkain niya. "Umupo ka, ayokong kumain na mag-isa." Sumunod naman ito. "Lucif, pagkatapos mong kumain ay mauna ka nang umuwi, may lakad pa ako." "Sasamahan kita sa lakad mo." Nahuli niyang umikot ang mata ng asawa. "Wag mo kong iirapan, magpasalamat ka pa nga, dapat sa akin dahil pinag-aksayahan kita ng oras. Marami ako mas importanteng dapat gawin. Kaya nga, nababother ako sa mga ginagawa mo. Gagawin kong kailangan mo serbisyo, pero hayaan mo kong gawin ang gusto ko. I have a life. At anong gusto mo? Makipag-date sa lalaki mo? Kumain ka na," ani Rose na tangkang aalis na. "Wag mo kong iwan. Samahan mo kong kumain." Bumalik naman to sa upuan, kumuha siya ng pasta sa tinidor at sinubo sa asawa. "Lucif, sawa na ako sa pasta. Busog pa ako. Ikaw ang kumain." Kinuha nitong tinidor at sinubo sa kanya. "Rose, miss ko ng dating ikaw." Ani ang ginagap ang kamay nito. Nagbabato ng paningin at binawi ang kamay. "Wala nang babaeng yun. Matagal nang patay." Hinawakan niyang muli ang kamay ng asawa. "Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Wala na ako nararamdaman para sa'yo. Gusto ko nalang makalaya at ikaw for sure in the future gusto mo makasamang babaeng nais mong pakasalan. Bubuo ka rin ng pamilya. Sa tingin ko, si Micaela sa good woman. Bagay kayo. Panahon na rin nakalimutan ng nakaraan. Hindi tayo maghihiwalay. Ibalik mo si Angela. Yun lang ang way mo para makalaya sa akin. Kaya tigilan mo pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki. Nasasaktan ka lang at tinitiyak ko masasaktan ng sinumang lalaking aagaw sa'yo. Inuulit ko, sa oras sasaktan mo si Carlo, o kahit na sinong importante sa akin, mawawalan ng dahilan para makisama pa ako sa'yo. Break up with him, and I'll treat you better. Hindi na kailangan tatuhin mo ko ng maganda. Just give me freedom. Gusto ko rin gumawa ng bagay na makakapagpasaya sa akin. Pero pangako kapag kailangan mo ko, I'll be there. Alright, if that makes you happy. Then I'll allow you to do things that you want to do." Nalaki ang mata ng kaharap. "Sure ka? Bakit parang gulat na gulat ka? Talagang nakakagulat na madali kang kausap ngayon. May sakit ka ba? May taning na bang buhay mo?" Bulalas ni Rose na hinipo pang kanyang noo. "Wala akong sakit. Sumama ka na lang na umuwi ngayon." "Ah, sige. May papagawa ka ba?" "Wala naman. Gusto lang kitang makasama." "Ew, Lucifer, tigilan mo nga yung mga sinasabi mong malayo sa katotohanan." "Totoo ang sinasabi ko. Hindi po pwedeng nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa'yo nun?" Hindi nga. Wag ako. Kilala kita. Malamang may papagawa ka or may gusto kang makuha sa akin kaya ka bumait. Mauto mo lahat ng babae pero hindi ako." Natawa na lang siya sa sinabi nito.
Masyado na silang matagal na magkasama at ang babaeng nasa harap niya ang lubos na nakakilala sa kanya kahit na sa kaliit-liitang detalye. Kabisado nitong mga bagay na hindi nga niya alam tungkol sa kanyang sarili. Lumapit si Carlo sa kanila. Napatayo si Rosalie ngunit tinawat niya si Lucif. Rose, may problema ba? Gusto mong tumawag ako ng pulis? Ikaw ang magkakaproblema kapag hindi ka umalis. Nag-usap kami mag-asawa, baka hindi mo ko nakikilala. Kilala ko ang yabang mo. Akala mo nabili mong buong mundo. Saad ni Carlo. Pinaimbestigahan niya ito. Anak mayaman to at mas bata sa kanya ng 2 taon. Kaedad to ni Rosalie. Malinis ang record nito kaya wala siyang makalkal na baho para ipang blackmail. Carlo, bumalik ka na sa loob. Nag-uusap lang kami. Bakit ginugulo mo pa si Rose? Hindi mo siya mahalin, di ba? Bakit para kang asong sunod na sunod? Sino nagsabing hindi ko mahal ang asawa ko? Sa tingin mong bilyonaryong negosyanteng kagaya ko ay sasayangin ng oras sa isang babaeng hindi mahalaga? Sabi ni Lucif. Muntik siyang maniwala kung hindi lang niya alam na tanging paghihiganti ang gusto nito. Nakita niyang pagkuyom ng kamao ni Carlo. She's my girlfriend. She's my wife. Natigagal siya sa nadinig kahit na tamang diglasyon ng 2 lalaki na pating sa kanilang mga tao sa cafe. Tila siya bida sa K-drama na pinag-aagawan. Humabang buhok niya na sumayad hanggang lupa ngunit hindi pala magandang ganitong pakiramdam. Hinila niya si Lucif. Carlo, magkita na lang tayo bukas. Bye. Nasa loob na sila ng kotse at nasa biyahe na magsalita ang asawa. Kung hindi ka pa makikipag-break kay Carlo, I'll ruin their family business. Paano ako makikipag-break? Hindi ko siya makausap ng sarilinan. Palagi kang sumusulpot. Irritable niyang sabi. Talaga, kapag ako niloko mo at gusto mo lang protektahan ng lalaking yun, binabalaan kita. Hayaan mo kung kausapin siya bukas. Hindi ako papasok sa isang relasyon na hanggat hindi tuluyang nakakalaya sa'yo. Mahal mo ba siya? Anitong huminto sa pagdedrive. Ayoko nang magmahal ulit. Na-trauma ako sa naranasan ko sa piling mo. Hindi pa naman huli ang lahat para bumawi ako. Napatingin lamang siya dito. May ibang laro si Lucif. She knew him too well para paniwalaan ang sinasabi nito. Kinabukasan na may meeting si Lucifer sa labas kaya nilapitan niya si Kurt na may kinuhang papeles. Kurt, ano nangyari kay Lucifer? Medyo bumait at nabawasan ng pagiging demonyo. May malalang sakit na ba't nagbabawas ng kasalanan? Sabay silang nagtawanan. Miss Rosalie, nagtataka nga rin po ako sa mga ikinikilos ni Sir Lucif. Pakiramdam ko tinatamaan po sa inyo. Mana ka sa amo mo, imposibleng ma-in love sa akin na lalaking yun. Nung akala niyang patay na kayo, madalas siyang uminom at subsob ang sarili sa trabaho. Baka nagsisisi siya sa mga nagawang pagkakamali. Hindi, feeling ko nagpapa-fall ang loko para saktan na naman ako. Bakit po? Wala na po bang pag-asang mahalin niyo siya ulit? Ay, 100% wala na. Tapos na kami. Pustahan po tayo. Kapag sa loob ng 3 buwan at nag-aayos kayo ng tuluyan, ibibigay niyo po sa akin ng 1 buwang sweldo niyo. Tapos kapag hindi, ako magbibigay ng 1 month salary. Deal! Nagprint ng kasulatan si Kurt at nagpirmahan sila. Malakas ang loob niya dahil wala na siyang feelings para kay Lucif. Nagkamayan sila na nahuli ni Lucif. Kurt, kaya naman pala natagalan ka. Gusto mo bang huling araw mo nang hindi lang sa trabaho ko, hindi pati sa mundo? Bitawan mong kamay ng asawa ko. Dumadagungdong ang boses nito. Mabilis itong binitawan ng kanyang kamay at nauna nang lumabas. Lumapit to sa kanya at tumingin sa oras. Hindi pa pala ako nakakapag-goodbye kiss. Natigagal siya nang lumapit ang labi nito sa kanyang labi. Masuyong halik nito. Lumalalim at nag-iengganyo siyang tumugon ngunit pinigil niya sarili. I'll see you later. Sabay tayong uuwi. Nito nang iwan ng labi niya at bahagyang kinagat. Mauuna ako. Kakausapin ko si Carlo para putulin ang anumang akala niyang ugnayan namin. Tumango lamang ito. Naglakad siya sa overpass upang makarating sa mall kung saan sila magkikita ni Carlo. Nasa harap siya ng mall na may humablot ng bag niya ng lalaking nakamotor at may angkas. Nakipag-agawan siya sa bag. Hindi pwedeng mawala to. Nasa loob ang wedding ring nila ni Lucifer at ang tablet na nandoon ang lahat ng designs niya ng shoes at sandals. Naglabas ng patalimang hold-upper at inundayan ng saksak ang kanang kamay niya na nahihiwa at tumugo. Tanghaling tapat at may ilang tao, ngunit walang tumulong sa kanya hanggang sa makaalis ang mga kriminal na iniwan naman ang bag niya. Mukhang malalim ang sugat niya dahil hindi maampat ang dugo. Literal na sinugod niya ang sarili sa ospital. Ngunit marami siyang nakasabay na pasyente sa emergency room dahil may naganap na banggaan ng bus at truck. Madaming pasyenteng nag-aagaw buhay at binigyan ng pangunang lunas
Umiiyak siya sa isang tabi at tumutulong dugo sa kamay niya na hindi naman maampat ng panyo. Humagulhol siya nang wala nang maramdaman ng kanang kamay. Baka hindi na siya makapag-drawing at makagawa ng designs. Lumabas siya ng emergency room. Hahanap siya ng ibang ospital. Asikasuhin yung asawa ko. Sa sandaling may mangyari hindi maganda sa kanya, maghanap kayo ng tatayuan ng ospital ninyo. Anang pamilyar na boses ni Lucifer. Nasa reception to tila nakikipag-away. Nilapitan niya to. Umaagos ang dugo sa kanyang kamay. Rose, tawag nito sa pangalan niya na huli niyang nadinig nang mahilo siya bago tuluyang bumagsak sa bisig ng asawa. Pagdilat ni Rosalie ay nasa loob siya ng puting kwarto. Nakatunghay sa kanya si Lucifer, si Tatay Marlon at si Pablo. Kumusta ka na anak? Anang ama. Ate, okay ka lang ba? Tanong naman ng kapatid. May masakit ba sa'yo? Ani Lucifer. Okay lang ako. Ani ang naupo sa kama. Tinignan niyang kamay na nakabenda. Anong sabi ng doktor? Bakit wala akong maramdaman? Ani ang umiiyak. Nakausap kong doktor at naayos nilang nerves na nasira dahil sa hiwa ng patalim. Kailangan mo magpagaling ng ilang linggo bago ka bumalik sa trabaho. Alo ng asawa, nakaalis ng kanyang ama't kapatid ay nanatili si Lucifer sa ospital. Umuwi ka na, maaga pang pasok mo bukas. Wala kang kasama, kaya dito ako matutulog. Napansin niya simpleng white t-shirt at shorts na suot nito. Still handsome si Lucif, ang lalaking kahit basa ng isuot ay manatiling gwapo. May nurse naman, kaya ko na. Pwede ka nang umuwi. Babantayan kita. Huwag ka makulit. Kailangan gumaling ang kamay mo agad. Dito lang ako. Sige, salamat. Rose, sa susunod mag-iingat ka. Kapag may humablot ng kahit na anong gamit mo, hayaan mo lang kaysa buhay mo maging kapalit. Ako ang unang mong tatawagan kapag may nangyari sa'yo. Kung hindi pa ako tinawagan ng tauhan ko, hindi ko malalaman ang nangyari sa'yo. Napaka-traffic kanina kaya hindi ako kagad nakarating. Magkasalubong ang kilay ni Rosalie habang nakikinig kay Lucif na tila sinapian ng mabuting espiritu at hindi niya gusto ang ganito. Baka unting-unting matunaw ang yelong nakabalot sa puso niya. Humiga siya at tumagilid sa kabilang side. Naramdaman niyang kinumutan siya nito. Hinila siya ng antok at tumabi ito at sumukob sa kumot. Napabangon siya nang wala sa oras. Ayun ang folding bed para sa bantay. Doon ka matulog. Sa tingin mo kasya ako dyan? Malaki ang kama. Malaki nga kaya wag mo kong dantayan. Para makatulog ako. Halika dito. Mainam ang yakap sa may sakit. It can help reduce stress, anxiety, and pain by releasing oxytocin na tinatawag nating love hormone. Anitong kinabig siya paharap at ikinulong sa bisig. Depende sa taong yumayakap. Kapag ikaw ngayakap sa akin, pakiramdam ko, yumayakap ako sa porcupine. Hindi to kumibo at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam niyang init ng katawan nito na nagbibigay ng comfort. At malaking takot. Okay na siya at nakamove on na. Hindi siya iibig sa isang lalaki sa pangalawang pagkakataon. Nakatulugan na niyang pag-iisip. Napahaba ang tulog niya. Pagmulat niya ng matay, nakangiting mukha ni Lucif ang bumungad sa kanya. Kinusot niyang mata. Bahagya itong naitulak, ngunit mahigpit ang yakap nito. Matatalo siya sa larong ganito. He never treated her well. Masanay siya sa masamang ugali nito. Bumangon ka na, ba akala ginagawa pa nating hotel itong ospital. Padating ng nurse na maglilinis ng sugat ko. Sumunod naman to at nagtungo sa banyo. Bumukas ang pinto't niluwa si Carlo. Rose, kamusta ka na? Hindi ko kagad nalaman ang nangyari. Tinatawagan kita, naka-off ang phone mo. Akala ko pinagbawalan ka ng lalaking yun, kaya hindi ka nakarating sa usapan natin. I'm sorry, okay ka lang? Anitong niyakap siya. Okay lang ang asawa ko. Si Lucifer ang sumagot. Hindi ikaw ang kausap ko. Bakit hindi mo patigilan si Rose? Ako ang dapat na nagtatanong sa'yo niyan. Bakit hindi mo pa siya tigilan? She's legally married to me at nagkaayos na kami. Tinatakot mo na naman siya. Hindi matanggap ng pride mo na ayaw niya na sa'yo kaya muling kinukuha ang atensyon niya. Rose, sabihin mo sa kanya totoo para matigil sa kaibangan ng lalaking ito. Lucif, lumabas ka muna. Mag-uusap lang kami. I'll give you 30 minutes. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nila ni Carlo. Totoo bang nagkaayos na kayo? Carlo, naging mabuti kang kaibigan. Ikaw ang tagapagligtas ko, kaso hindi ako handang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi ako nakakalaya kay Lucif. Ang tanong, gusto mo bang lumaya sa kanya? Tumango siya. Then, sumama ka sa akin. Lumayo tayo. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Alam mo ang kwento namin. Kapalit ako ng girlfriend niyang namatay dahil sa akin. Baka pangyarihan din siya. Kaya niya tayong hanapin kahit saan tayo magtago.
Ayoko ding madami ka sa problema ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Kaya kitang protektahan. Anitong niyakap siya ng mahigpit. Carlo, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Lumuwag ang yakap nito at napaatras. Rose, tinanggap mo ang singsing. Ni isang pagkakamali. Patawarin mo ko. Ayoko mapahiya ka sa maraming tao, kaya ako tinanggap ang ring na inaalok mo. Hindi lang ako kagad nakakita ng pagkakataon para isauli ito sa'yo. Kinuha niyang singsing sa bag at nilagay sa palad ng binata. Naawa siya sa itsura na kaibigan. Rose, maghihintay ako na mahalin mo. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Kung pwede nga lang naturuan ng puso, definitely ikaw ang pipiliin ko. Alam ko kung gaano kakabuting tao pero ayokong gamitin ka. You deserve better. Gamitin mo ko. Okay lang sa akin. Mahal na mahal kita, Rose. Anang binatang umiiyak na. Pinahid niyang luha sa mga mata nito. You're such a good man. Makakahanap ka ng babaeng magmamahal sa'yo. Ikaw ang gusto ko, Rose. Anong meron ng Lucifer na yan na wala ako? Handa akong alagaan at proteksyonan ka. Hindi kita sasaktan. Tutulungan kitang gamutin ang sugat na nilikha ng gagong lalaking yun. Huwag kang pumayag na manipulahin at kontrolin niya ang buhay mo. Itatakas kita. Anitong hinila siya palabas ng room. Pagbukas ng pinto'y nakatayo si Lucif. Hindi ka marunong mintindi. Akong pinili ni Rose. Bitawan mo asawa ko kung ayaw mo mapunta sa emergency room. Carlo, umalis ka na. Laylay ang balikat ng makbang palayong kaibigan. Dumating ang nurse at doktor at sinabing pwede na siyang umuwi at magpagaling sa bahay. Bakit mukhang malungkot ka? Anong gusto mong gawin para sumaya ka? Gusto mo man mag-date tayo? Ani Lucif pagdating nila sa mansyon. Lucif, kagagaling ko lang sa ospital. Gusto kong magpahinga para gumaling ka agad at makapag-drawing ng bagong designs. Sinalubong sila ni Doña Leonila. Lucifer, kadarating ko lang kahapon mula sa Amerika. May pasalubong ako sa'yo. Humalik ito sa ina. Magandang umaga po. Bati niya kahit na alam niyang tila hangin siya sa paningin nito. Akmang nga alis siya kaso inakbayan siya ni Lucif. Mom, dito na ulit titira si Rose. May kasama akong magandang dilag. Naalala mo si Therese? Magkalaro kayo nung bata pa kayo. Ipapakilala kita. Matinong babae si Therese at hindi kagaya ng asawang mong gold digger. Mas mainam na ipakilala nito ang anak sa iba't baka sakaling makalaya siya. May lumapit na magandang babae. Hi Lucif, I'm Therese. Naalala mo pa ba ako? Yumakap at bumesa to sa asawa niya. Dahilan upang mabitawan siya ni Lucif. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makawala sa pagkakaakbay nito. Mabilis siyang humakbang papasok ng kwarto. Kasunod niya kagad ang asawa, binuksan niyang bintana upang lumanghap ng sariwang hangin. Huwag kang magselos kay Therese o sa kahit na sinong pinapakilala niya. Lucifer, huwag kang mag-alala, hindi ako nagsiselos. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Come on, dati umiiyak ka kapag may kasama kong babae sa kondo. Tapos na ako sa ganyan, ubos ng lahat ng negatibong emosyon na maaari kong maramdaman. I don't care anymore. Yumakap si Lucif mula sa kanyang likod. May ipagtatapat ako sa'yo. Binabayaran ko mga babaeng sinasama ko sa kondo. I don't fuck them. Gusto lang kitang galitin at bigyan ng sama ng loob. May ipagtatapat din ako sa'yo. Ani ang humarap dito. I don't love you. I don't care. Kaya please lang, huwag ka na magsabi ng kahit na ano tungkol sa nakaraan. Andito ako para magbayad ng kasalanan at atraso ko. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, isang araw bigla na lang ako maglalaho kapag hindi ko na kaya. I've suffered more than enough. Muli siyang tumalikod at tumingin sa labas na dinig niyang pagsara ng pinto. Napabuntong hininga na lamang siya. Pareha silang obsessed ni Lucif. Obsessed siyang makalaya dito at ito naman ay labis ang pagnanais na makapagiganti sa kanya. Hindi niya alam kung saan sila dadalahin ng kapalaran. Ilang minuto siyang nakatingin lang sa labas ng bintana na tanaw niya si Lucifer na namimitas ng roses sa garden. Lumapit si Therese. May dala itong juice na tinanggap naman ng asawa. Umalis siya sa bintana at naupo sa kama. Kinuha niyang bag. Wala sa loob ang phone niya. Lumabas siya upang kuhanin sa kotse ang phone. Napadaan siya sa guest room na may roses na nakakalat sa labas. Bahagyang nakaawang ang pinto. May nakahigang lalaki at nakapatong na babaeng nag-aalis ng damit. Nalaki ang mata niya. Si Lucif ang lalaki. Tinulak niyang pinto. Sinabunutan niya si Therese gamit ang kaliwang kamay. Nakita niyang hilo ang asawa na wala ng pangintaas. Nakapikit ito't namumulang mukha. May inilagay na gamot sa juice na iniinom nito. Huwag mo na kaming abalahin ni Lucifer, ani Therese at sinabunutan siya. Binigyan niya ito ng malakas sa sampal. Hinila niya ito sa gilid at kinuha niyang bote ng alak at binasag.
Tinutok niya sa leeg nitong basag na bote. Pipili ka ng kakalabanin mo. Inutusan lang ako ni Doña Lunila. Nahintakutang sabi nito. Tumayo si Lucif na nahimasmasan. Ano nangyari? Anitong lumakad at natapakan ng basag na bote sa lapag. Lucifer, may bubog sa sahig. Aniya ngunit huli na dahil nakita niya ang dugong umaagos sa paa nito. Nabitawan niyang babae upang daluhan ng asawa. Nagpatawag to ng doktor upang gamutin ng sugat. Parehas na tayo may sugat. I guess we need a vacation para magpagaling. Anito. Ikaw na lang. Kapag umalis ka, uuwi na muna ako sa amin. Tayong dalawang magbabakasyon. Parang honeymoon na rin natin. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Lucifer, please. Ayokong umalis. Naalala ko na gusto mong punta sa Isla Primera. Naalala mo din ba na pinauna mo ako magpunta doon tapos hindi ka naman sumunod? Akala ko ba wag na nating balikan ang nakaraan. Burahin na natin ang pangit na alaala. Burahin? Madaling sabihin niya ng taong hindi nasaktan kagaya mo. Ayokong umalis. Babawi ako sa'yo. As usual, wala siyang nagawa kung hindi sumama sa bakasyon. Bumalik siya sa Isla Primera. Mabigat ang paa niya dahil sa nangyari hindi maganda sa kanya sa resort. Nasa reception sila ni Lucif. Madaming tao sa resort. Pero may bahaging pribado naman para sa VIP. May nakaagaw ng kanyang atensyon, isang babaeng kamukha ni Angela. Otomatikong hinabol niyang babae na naglaho sa karamihan ng turista. Parang si Angela talaga. Ngunit imposible. Nakita niya nahulog to sa itaas ng building, maaring kahawig lamang nitong ex-girlfriend ni Lucif. Naglakad siya patungo sa reception. Miss Rosalie, buti po't bumalik kayo sa resort. Akala ko po hindi na kayo babalik dahil siya nangyari noon. Bati ng hotel manager. Salubong ang kilay ni Lucif. Ano nangyari noon? Asawa ko ni Rose. Hello po, muntik na po mapagsamantalahan si Miss Rosalie. Buti na lang po't nakataka siya sa grupo ng kalalakiang nagtangkang hindi maganda sa kanya. Dinala siya ni Lucif sa gilid. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganong nangyari? Sinabi ko pero hindi ka naman nakikinig. Tapos na yon, may namungluha sa kanyang mga mata. Sino nagtangka sa'yo? Nakilala mo ba? Kung iniisip mong naripa ko, hindi sila nagtagumpay na magawa ang gusto nila. Nakatakas ako at may tumulong sa akin. Bakit hindi ka nagsumbong sa pulis? Nagsumbong ako kaso anak ng mayor ang leader ng grupo. Bakit hindi mo ko tinawagan? Tinawagan kita pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Natahimik to. Magbabayad ko sino mang anak ng mayor ang nagtangkang pagsamantalahan ka. Magdedemanda tayo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, hindi ko na kailangan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nalagay sa ganong sitwasyon. Hindi niya napigil ang manumbat na kagad niyang pinagsisihan. Kasalanan ko, nagpumilit akong yayain ka sa bakasyong hindi dahil gusto kong makarating ka sa mamahaling resort. Gusto ko na maanawain ka dahil sa marami na stress na nangyari sa'yo noon. Kasalanan ko na nagpunta ako sa lugar na hindi ako pamilyar. I'm sorry. Maghahanap tayo ng ibang resort sa malapit. Hindi na maulit ang ganong pangyayari. Ani Lucif at niyakap siya. Bakit tila band-aid ang yakap nito sa pangit na alaalang nagdulot ng pilat sa kanyang pagkatao? Lumipat sila sa Sweet Haven Beach, ni isa ding mamahaling resort. Kinukuha si Lucif ang gamit sa likod ng kotse. Lumapit siya sa malaking fountain na nasa harapan ng reception. Welcome back, Miss Beautiful. Hindi tayo natuloy noon, kaya ka ba nagbalik? Sabi ni Denver, ang anak ng mayor na nagtangka sa kanya ng masama. Napatakbo siya kay Lucif. Ngunit wala ito sa sakyan. Lucifer! Sino tinatawag mo? Come on baby girl, be my woman. Nagbago na ako ngayon, wala na akong balak na i-share ka sa mga kaibigan ko. Anitong binuhat siya upang ipasok sa van. Dumating si Lucif at sinuntok ang lalaki dahilan upang mabitawan siya. Tumakbo siya sa asawa. Sino kang gago ka? Ikaw ang sino ka? Bakit mo tatangayin ang asawa ko? Hihiramin ko lang. May unfinished business kami. Ano unfinished business? Siya bang nagbalak na hindi maganda sa'yo? Tanong ni Lucifer.